Same as usual mga busing, bilang isang magsasaka. Habang basa pang lupa at nagbibigay pa ng anling tubig ng langit, na po tayo maghintay na kung ano pa. Ito, samut-saring variety ng tubo ang itatanim ko sa maliit na eryang ito. Kahit naman po may ilang ektarya kong tanim na tubo, pero hindi pa rin po akong komportable mga busing pag wala po akong mini garden. Sa mini backyard po kasi mga busing, doon ho natin maitanim yung ating mga koleksyon, mga selected na punla. Sa mini backyard garden, doon po kasi mafokusan at maumpisang paramihin. Mga busing, magbubungkal na naman po ako ng lupa at magtatanim ng punla. Kasama ko po ngayon ang aking mabait na katuwang dito, si Boss Judy. At may dala kaming budlong. At ito yung ating dulos guna na may dalang pang sapsap or panghagbas, double purpose po. So ngayon, ang itatanim kong variety is 2009. Dito po sa amin known as hawakan po mga busing. 2009 dash, nalimutan ko yung dash niya mga busing. Saka yung ating 2012, tapos yung ating 99 po mga busing. So panoorin nyo po sa maliit na area na ito. Dito ko po itatanim. Talagang tinira ko po ito mga busing para po sa mga selected variety na tubo. Okay, sa ngayon po, update po muna tayo saglit sa aking tanim 2010-1 po mga busing. Ayan na. Dito sa baba, ayan na po. Ayan pa. So, sa ngayon, ang itatanim ko, 2009, 99, at saka 2012 na variety po mga busing. Tapos, nagdala din po ako ng ilang piraso na tangkay ng kamuting kahoy. Siyempre mga busing, habang umuulan pa, magtatanim lang tayo ng magtatanim. Darating ang panahon na kung magtatanim ka lang ng magtatanim, whether you like it or not, haharbisin mo na yung iyong itinanim. So ngayon po mga busing, just watch and learn. Okay, just watch and learn ko ng mga busing. Titingnan natin kung ano yung gagawing mikos-mikos ni busing. Ang inyong dugyot farmer vlogger. Step by step, mikos-mikos po muna tayo mga busing bago po natin yan ibabaon sa ilalim ng lupa. Sa lahat po pala na aking mga na-inspire dyan, alam ko po mga busing na yung aking mga gawang content ay hindi po ito pang viral. Ang aking mga solid follower ay mahilig pong magtanim, mahilig mag-alaga ng hayop. Magaling naman po ako sa mga tinatawag nating good vibes na content. Kaso lang, ang pagtatanim ho talaga ang pinakamabigat sa aking damdamin at ito po yung kasiyahan ko. Ito po yung passion ko. Ito nyo po ako makikitang original. Hindi po ako nag-a-acting, hindi po ako nagdadrama. Para po ito sa hanap buhay. Totoong buhay po mga busing. Kung gagawin mo, may mangyayari sa'yo. May kanya-kanya po tayong passion. Pag hindi po relate ng isang tao yung ating content, hindi pa nga po nakapag-umpisa yung ating video, may scroll na po agad mga busing. Pero ito lang yung kinakatuwa ko. Kunti lang po yung aking followers, pero alam kong puro positibo. Na-inspired po kayo sa akin, pero naririnig ko yung iba't ibang mensahe ninyo. Na-inspired po ako sa inyo na yun pala dito sa social media, pag magpakatotoo ka lang, may panindigan ka, may baruganan ka, may isang salita ka, dito mo makuha ang tiwala ng maraming tao at gagawin ka nilang ihimlo. Yun lang, wag mong sisirain. Instead, gagalingan mo pa. Para habang tumatagal, mas lalong titibay yung tiwala nila sa'yo. Hindi man kayo nagkita at nag-usap sa personal, pero pag mag-usap kayo through online, parang magkadugo, magkakapatid lang po kayo mga busing. Yan po ang good sides na nakakatuwa sa social media. Makakabuild ka ng relation sa mga taong hindi mo kaano-ano. Sa kabila ng mga nakakainis at mga negatibong nakakita mo, mga negatibong balita. Pero marami po ngayong mga content creator na nag-i-inspired sa mga kapwa Pilipino. Lalo na po sa ating mga kaibigang OFW. Nangungulila sa Pilipinas, nangungulila sa kanilang pamilya at gustong umuwi na. Itong ginagawa ko mga busing para po i-inspired ho kayo. Napakita ko po rito na hindi kailangan nating sako-sakong binhi. Hindi kailangang libu-libong punla para mag-umpisa ka. Kung ano yung mga nakikita mo sa paligid na pwedeng itanim, pwedeng makain. May mga taong hindi mahilig magtanim, napilitan sa isang pagkakataon at yun, nagkakaroon ng bunga at na-harvest niya. Doon na po nag-umpisa ang kanyang inspiration at determination. Maraming mga tao na walang sapat na pinag-aralan at meron ho talagang walang pinag-aralan kahit pagsulat at pagbasa nagkalisod. Pero sa pamamagitan ng pagbubungkal ng lupa at pagtatanim ng punla, determination, dedication, and good intention mga busing. At sabayan na rin po natin ang patas na laban sa buhay. And trust in the Lord mga busing, for with God nothing shall be impossible. Ang mga imposibleng bagay pwedeng magiging posible sa'yo. Kung nakita mo yung mga imposibleng nangyari sa kanila at feeling mo na imposible ding mangyari sa'yo, pero kung magsikap ka, magiging posible din yan sa'yo. Kagaya po sa akin mga busing, kung hirap lang sa buhay ang ating pag-uusapan ay hindi tayo matatapos kahit isang buwan pang kwentuhan. Pwedeng mapantayan pero hindi po malalampasan. Yun pala yung mga pangyayari na magiging inspiration ko po ngayon. Sa murang edad, natuto akong gumawa ng mga kung ano-ano na lang na diskarte para kumita ng pera. Lahat ng hirap sa buhay na dinanas ko ay nagiging kwento na lang po ngayon. Hirap sa buhay na dinanas ko, yun po pala ay nagsisilbing ilaw sa madilim at medyo masalimuot na kahapon ko. Doon po namulat ang aking mga mata. Doon ko nasabi sa sarili na kung maaari lang naman sana ayaw ko nang balikan. Lalo na naayaw kong mangyari sa aking sariling pamilya. Kaya sa lahat ng aking mga katuwang sa trabaho sa aking tubo, lagi ko pong pinapaalala sa kanila
kanila, lalo na po sa mga medyo bata-bata pa. Huwag po nating titingalain yung araw, huwag po nating i-monitor yung oras kung anong oras na, baka lumampas na tayo ng 5 minuto. Magiging lugi ka na. Mali po yan mga bossing, yan po ay ugali ng tusong tao. Ang pinaka-best na gagawin ho ninyo, ma-share ko lang po lalo na po sa mga empleyado. Utakan nyo po ang mga bossing ninyo sa pamamagitan ng kayo po ang lamang sa kanila. Kung arawan man po yung trabaho mga bossing, sa pag-umpisa pa lang, advance ka, huwag kang pangalawa sa pagtapos ng oras or break time na. At kung sakaling may kunti pang natira sa trabaho ninyo at oras na, tapusin mo na lang yan bossing at gawin mong nasa puso. Sa pamamagitan na yung mga good works na hindi nakita ng bossing mo, huwag kang mag-alala, nakita yan ng big boss mo at alam mo kung sino yan. At pagdating ng panahon, magkakaroon ka ng reward. Hayaan mo lang kung sakaling feeling mo mababa po ang tingin ng bossing mo, gawin mo lang tama ang trabaho mo. Pagdating ng panahon, aanihin mo yung reward na para talaga sa'yo.